Kumusta mga kaibigan? Anong balita? Ako nga pala si Glenn Yuson, kilala rin bilang Mr. TV. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang halaman na matagal nang ginagamit sa Pilipinas, ang shiny bush. Tinatawag natin itong pansit-pansitan o ulasimang bato. Gusto niyo bang matuto pa? Alamin natin kung ano ito, ano ang mga benepisyo nito, ano ang may tutulong nito, at paano ito gamitin. Tara! Ano nga ba ang pansit-pansitan? Ito ay isang maliit na halaman na tumutubo sa mga mainit na lugar tulad ng Pilipinas. Ito ay lumalaki ng mga 6 hanggang 18 na pulgada ang taas at may makintab, hugis-pusong dahon at manipis na tangkay. Mahilig itong tumubo sa lilim tulad ng ilalim ng mga puno, sa mga bato, o sa mamasa-masang lupa. Kapag dinurog mo ito, medyo amoy mustasa. Ang galing, di ba? Pero hindi lang ito basta magandang halaman, matagal na itong ginagamit bilang gamot. Break time on 5S. Sige, pag-usapan natin kung para saan ito maganda, at marami. 1. Nakakatulong ito sa pamamaga. 1. Mabuti ito para sa iyong mga cells. Makakatulong ito sa pananakit tulad ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at sakit ng kasukasuan. 1. Nakakalaban ito ng mga mikrobyo. Maaring makatulong ito sa mas mabilis na paghilom ng iyong mga buto. Maaring mabuti ito para sa iyong puso. Makakatulong ito kung nahihirapan kang umihi. 1. Iniisip ng ilan na maaari pa itong makatulong sa paglaban sa cancer. Ngunit kailangan pa natin ng mas maraming pag-aaral tungkol dito. Nakakamangha, di ba? Parang isang super plant. Kaya, ano ang maaaring matulungan ng pansit-pansitan? Ginamit ito ng mga tao para sa pananakit ng kasukasuan, hirap sa pag-ihi, ubo at hika, pagpapanatili ng kalusugan, pagtulong sa paghilom ng bali, mga hiwa at sugat, sakit ng tiyan at lagnat. Sa mga lugar na walang gaanong doktor, ito ang ginagamit ng mga tao. Pero tandaan, kailangan pa rin natin ng mas maraming pag-aaral para makasigurado na gumagana ito para sa lahat ng ito. Paano mo ito gagamitin? Mayroong ilang mga paraan. 1. Gumawa ng tsaa, pakuluan ng ilang dahon at tangkay sa tubig sa loob ng 10 to 15 minuto. Salayin ito at inumin ito minsan o 2 beses sa isang araw. Huwag uminom ng sobra dahil baka sumakit ang tiyan mo. 1. Gumawa ng juice. Durugayin ang mga dahon at uminom ng kaunting katas araw-araw. Maaari mo rin itong ilagay sa mga bali. 1. Gumawa ng paste. Durugayin ang mga dahon at ilagay ang mga ito sa mga hiwa, sugat o tagihawat. Iwanan ito ng ilang sandali, pagkatapos ay hugasan ito. 1. Kainin itong hilaw, hugasan itong mabuti at ilagay sa salad. Malakas ang lasa nito, parang mustasa, pero mabuti ito para sa iyo. Gamitin ang mga ugat, pakuluan ang mga ugat at inumin ang tubig kung ikaw ay may lagnat. Medyo madali, di ba? Pero mag-ingat. Mahalagang paalala, kung ikaw ay allergic sa mga bagay na amoy mustasa, huwag gamitin ang halamang ito. Gayun din, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, huwag itong gamitin dahil wala pa tayong sapat na kaalaman tungkol dito. Magsimula sa kaunting dami lamang para masigurong hindi ito makakasakit sa iyong tiyan. Sige, mga kaibigan, ngayon alam mo na ang lahat tungkol sa pansit-pansitan. Subukan ito at sabihin sa akin kung ano ang iyong palagay sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para sa mas maraming videos. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod. Paalam!